Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala, nako, yung palang expose ni Congressman Lebiste, matagal na pala sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, no? Itong tungkol sa 2 million na tinatawag na Christmas bonus ng mga politiko na ayaw aminin, no? Siyempre, kasi si Lebiste, kaya niya inamin to, kasi totoo siya naman talaga eh. Bukod sa may malasakit siya, at gusto niya malaman ng taong bayan kung para saan to. Kung para sa mabuti naman tong 2 million na to, bakit mo itatago? Di ba? Bakit ayaw mo paginalaan ka? Gusto mo manatili ka malinis sa taong bayan? Kung nasa budget naman nakalagay yung 2 million pesos na para sa bonus bakit mo tinatanggi? Di ba nakaraan parang tinanggi yata ni Swansing na wala daw katotohanan yung sinabi ni Lebiste na may 2 million pesos na bonus, no? O tingnan nyo yung ibang congressman ayaw sabihin na meron sila neto, no? Kung sa maliit na bagay hindi sila mapagkakatiwalaan, paano pa kaya sa malaking bagay tulad ng mga budget na insertion na to? Sa tingin nyo aamin sila? Kaya pala yung Cabral Files na ito hindi nila magawang tumulong. Biruin mo Congressman si Lebiste, siya lang. Kung si Barsaga hindi suspendido, malamang tutulong to dito Di ba? Wala. Nakatunga nga lahat. Nag-aabang. Hindi naman umaanda ng imbestig. Pang ilang araw na si Lebiste nagkakaganito. Labas ng labas sa Facebook, walang tigil, oras-oras naglalabas ng mga ebidensya. May sagot ba ang gobyerno? Ano sagot nila? Hindi totoo yan. Napakasinungaling mo, Lebiste. Yung mga vlogger, Lebiste, napakasinungaling mo. Patunayan mo na sinungaling si Lebiste. Tawagan niyo yung amo niyo, sabi niyo paimbestigahan si Lebiste. Hinahamon na nga kayo ni Lebiste. Diba? Hinahamon na kayo ni Lebiste. Ano sabi niya sa kanyang Facebook page? Imbestigahan to, Vince, ng DPWH. Ayaw nyo pa rin? Ito, tingnan nyo po. Napakasipag talaga ng Lebisteng ito. Buti na lang talaga sumulpot ito. Ayan, Lebiste, sino ang nagpondo ng 80? Alam mo ito hindi to usapang kalsada lang. Yung mga 1 million, 2 million, 300 million, hindi po. Ang usapang ito, billion po ang usapang ito. Binabaliwala nyo. Tingnan nyo yung missing bride, nawala lang. Konting halaga lang yun nawala. Konti lang. Pero hinanap nyo. Pero itong bilyon na nawawala, hindi nyo hinahanap sa pamamagitan ng anong paraan. Sa pag-iimbestiga, sa nilalabas ni Lebiste ng mga ebidensya. Ayaw nyo imbestigahan Di ba? Ito. Sino ang nagpondo ng 800 billion DPWH project na nakatag sa OP, ES, SAP? Sino kaya tong ES na to? Tsaka SAP. Di ba? Kayo na humusga. Executive Secretary. Kabilang ang 300 million para sa street lights sa aking distrito. Sa panayam ngayon, araw na nawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa isang masinsinan at agarang investigasyon kaugnay sa humigit kumulang 800 billion DPWH project na nakatag sa OPESAP, partikular ng 300 million pondo para sa mga street lights sa Tagaytay, Nasugbu, highways at unang distrito Batangas umano'y mga indikasyon, matinding overpricing. Ayan Nilinaw ni Lebiste na may ilang tao na may kopyang files na yumaong yun si Cabral at nakita rin niya ang kopya na isang naglalaman ng 8 billion na mga proyekto sa ilalim ng OP, ESAP. Ang tag na ito ay kahawig ng acronym, Office of the President. Ano kayo? ES, Executive Secretary, at SAP, Special Assistant of the President. Sasabihin nyo, nagkataon lang? Sasabihin nyo, ay wala, mag-iimbento sila ng ES ninyo. Mag-iimbento sila ng OP. Mag-iimbento sila ng setang SAP. Tingnan nyo, niluluto na po yan. Obvious naman Ipagtanggol nyo pa, obvious na. Di ba? Unang ipinahayag ng ibang mga reports na ito ay pinondohan ni ES. Pero naniniwala si Lebiste na hindi si ES Bersamin ang nagpondo dito dahil tinanong niya ang kampo ng dating Executive Secretary hinggil sa pagmula ng naturang pondo na tumugon sila sa wala silang kaalaman
sa ganitong klaseng proyekto at agad nanawagan ng investigasyon. Kita nyo? Hindi. Anya, nahuli na ang Big Fish. Sino? Si Diskaya. Pinagpapaniwala nyo taong bayan. Bakit? Kay Diskaya ba nagsimula ang pera? Kay Diskaya ba gumawa ng budget? Sige nga. Si Diskaya ba ang gumawa ng budget ng Pilipinas? Kung siya ang gumawa, maniniwala akong Big Fish si Diskaya. Pati mga district engineer. Masyado nyo na pinagluloko ang tao, bagong taon na, New Year na ngayon. 31 na. Niloloko nyo pa rin ng taong bayan. Grabe. Harap-harapan tayo niloloko. Parang sinasabi nila, 1 plus 1. Equals ano? Sumagot kayo, 1 plus 1. Ano sagot? Sasabihin mo, 5? 5, 5. Hindi, ito nga ang sagot. Hindi, 5 ang sagot, 5. Ganon tayo pinagloloko. Harap-harapan. Oh. I respectfully call on all investigate bodies to replace at to place this matter at the top of the agenda. These matters strike directly of integrity of the national budget itself and must be fully investigated without delay. Pahayag ni dati Executive Bersamin. Bersamin, kumanta ka na kasi. Para matapos na to, parang awa mo na. Bersamin, gusto mo maging DDS ka? Kumanta ka. Try nyo. Martin Romualdez, gusto mo gawin ka nilang DDS? Try mong kumanta. Ganyan mga kawawalang niya itong mga to, gagawin ka nilang DDS kahit hindi ka DDS. Yeah. Binanggit ng mambabata sa tunay na umiiral na proyekto sa kanyang distrito at nakatayo sa mga street lights. Gayunpaman, lumilip ito umano na halaga ng humigit kumulang 230,000 kada street light na 230,000, ano yung bahay? Tinatansyang 5 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang halaga. Mahirap pong sabihin na walang anomalyang proyektong iyon. Aling poste yon? Tingnan nyo kung aling poste 230,000 ha. Ayan. Aling poste yon? Ayan, yung poste na yan. Hindi yan yan yung tinayuan ni Libiste. Kita nyo? Lalakyan ko. Yung tinayuan ni Libiste, ayan, yan, poste na yan. Naniniwala kayo, 230,000 niya? Ganito tayo winawalang ya po. Harap-harapan po tayo winawalang ya eh. Bakit tayo winawalang ya? Munting alaman, bakit mo sinasabi winawalang ya? Alam niyo bakit? Ha? Ganito kasimple. Halimbawa, yung kaibigan mo, tinanong mo, pre, anong pangalan mo? Alam mong Brian ang pangalan niya, sasagot niya, Jose. Jose. O, di ba niloloko ka? Di ba? Pag tinatanong ka, sumagot ng maayos sa pamamagitan ng mga sagot nila na pahayag ng mga nasa kinauukulang dyan sa DPWH. Pagbanggain yung meron si Libiste at meron itong DPWH, nangyari na ba? Hindi pa. Lahat ng request ng taong bayan, hindi nangyayari. O yun yung ultimong, simpleng investigasyon kay pro tempore sa Blue Ribbon, di magawa eh. What if pa kaya ito? Ayan Ito, Libiste, isinapubliko ang mga benepisyo ng mga kongresista na masikretong 18 billion MOE fund ng kanilang 2 million Christmas bonus. Ito na. Basahin natin Christmas bonus nila. Napakawalang yan ng mga to. Libiste, ito, nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro na transparency sa paggamit ng maintenance and other operating expenses MOE ng Congress sa Ognay sa 2 million Christmas bonus o pondo para sa Christmas activities na natanggap ng kongresista. Ang MOE kasama ang sweldo ay umaabot sa mahigit 200 milyon kada taon para sa mga kongresista dahil sa ay upang igiit na may karapatan ang publiko na malaman kung saan napunta ang ganitong kalaking pondong gobyerno. Isipin mo, magpapaliwanag ka lang, napakasimple, ayaw mo. Sasabihin nyo si Libiste obstructionist? Pag sinabi ko bang huwag kang papasok dyan kasi may nakalagay na trespassing, sasabihin mo ba ako obstructionist ako, naninira ako sa kanya? Sige nga kayo sumagot.
Oh, ayan booking eto pa. Painggan natin po itong si Miriam Defensor po tungkol po dun sa kanyang matagal na pala to mga kaibigan. Matagal na palang nilabas ni Miriam tungkol dito. Akala ko una pa si Libiste. Ha? Si Miriam din pala nung araw na pag-initan. Dahil kino-question to. Kasi nga naman yung mga busog na mga congressman, di lahat gusto magpakabusog pa. Kaya pala yung isa dyan, sinasabi, kami nasa taas, kayo nasa baba. Ang kapal po ng mukha nyo, ma'am. Pati asawa mo, ang kapal ng pagmumuka. Sabihin ko sa inyo. Biruin mo, sabihin mo, sa kalagitnaan ng paghihirap ng mga taong bayan, uhaw sa katotohanan at uhaw sa kahirapan, puro sila mga mahihirap ngayon, sasabihin mo kasi kayo nasa taas, kami nasa taas, kayo nasa baba. Sabi ng Biblia, ang nagpapakataas, binababa. Ang nagpapakababa, tinataas. Kayo, nagmamataas kayo. Hindi ho ba? Kaya pala, di ba, may mga ganitong uri ng tao. Simpleng bagay, sinibiste niya. Di ba? Pahinga natin si Miriam Defensor Santiago, ha? Hindi niya pera yun. Savings yun ng opisina niya. We're talking of the people's money. Can I emphasize, please? We are talking of the money of the Filipino taxpayer. Naginamit daw na savings ng Senado as an agency and then savings of the Office of the Senate President. But anumang savings yon, pera yan ng taong bayan. Correct. Pwede mo bang pamigay yan bilang regalo na 2 milyon bawat senador ng daming mga biktima ng kalamidad? Pagkatapos, bakit sila tanong sa akin? Ang tinatanong ko lang ay ganito. Makatarungan ba yung ginawa ninyo? Ma'am, si Libiste rin po, ganyan din po nangyayari sa inyo. Tinatanong kayo, si Libiste po hindi tinatanong. Inuusig po, pinagtutulong-tulungan po si Libiste ngayon. Ang pera ng bayan, pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo, sa kautusan ng Senate President, para sa sarili ninyo, na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha, at iba pang mga kalamidad sa ating bansa. Matatanggap ba yan ang pagkaraniwan na taong bayan? Yan ang pagtatanong. Bakit ngayon ako ang Kini-question. Yeah. You are forcing me. Di ba? Forcing me, kino-question siya. Ganyan din nangyari kay Libiste ngayon, di ba? Ipapako ka nila sa krus pag nagsabi ka ng katotohanan. Kayo mga basher, pahiya kayo ngayon. Ha? Sige, tutulan nyo. Sinasabi ni Miriam parehas na sinasabi ni Libiste. Defend myself against all of these idiotic questions that are mainly sourced over your own ignorance, either of the law or of my personal history with the spending of people's money. Now, paano actually distribute these savings given that it was done many years back and you yourself had received them? There was nothing wrong at the start. Para itong retirement bonus or pabaon sa armed forces, maliit lang yan noon. Pinatanong ko ng bago pa akong senador. Magkano ba yan? Years. Plus, ngayon, 2 million na. Kasi hindi lang 1.6 million pinagatian niya. Pati bawat senador, merong 250,000. So, 1.6 million. Roughly close to 2. That's right. So, sabihin na lang natin, 2 million na ngayong taon. Sa next year kaya, pwede kayang 2.5. The year after that, pwede kayang 3 million. In other words, I'm using argumentary 5. Paragraphs 5 and 6. We have the following provisions with respect to public funds. There shall be no transfer of appropriations except the heads of the 3 branches of government and the heads of constitutional commissions. Okay. Yan, pwede mong i-transfer ang appropriations mo. Kaya, kung may savings ka, pwede mong idagdag doon sa mga nasa budget mo na. Pero, maliban dyan, anong savings ang pinag-uusapan natin? That is the constitutional issue. Pwede ba napilitin mo na may savings ang opisina mo para mabigay mo sa sarili mo, sa mga kapwa mo, sa katapusan ng taon? Lalo na magtitipid ka during the year, That's no? right. Okay. That is my point. Para Sa Pasko, ibabigay mo sa sarili mo, sa mga kasamahan mo, para hindi na kayo mag-ingay lahat. Makatarungan ba yan? That is the basic question. Anong ibig sabihin ng savings? Kasi ang alam ko, naging racket na ito dahil ginagaya nilang Senado O mga opisina na hindi nabanggit doon sa ligang batas, ganun din sila. Ayaw nilang gumastos para sa opisina. That's what I call forced savings. Para pag Pasko, gayahin nilang Senado at pamigay nila sa sarili nila. Yun nga nangyayari. Makatarungan ba yan? So, answer me. That's with respect to paragraph 5.
With respect to paragraph 6, nakalagay, discretionary funds should be spent for public purposes. Anong ibig sabihin ng public purpose? Irigalo mo sa Senado ang 2 milyon, sa Senador ang 2 milyon. Anong public purpose yan? Gagawa yan ng sinungaling na papel. Sabihin niya, may public purpose ito. Pero ibubulsan niya yon. Let's be real. Let's get real, guys. Eh, di ba, hindi siya sabi, Tanungin mo lang sa man in the street. yan di siya sabi ni Libisi, di ba? Maging real lang tayo, maging transparency tayo. Ayaw niyong sabihin! Wala nagsasalita ngayon, si Libisti lang, ho! Wala ba tayong gobyerno ngayon, si Libisti lang? Wala ba tayo? Paano ba tayo? Private sector na ba tayo lahat ngayon? Si Libisti lang ba ngayon nakaupo sa buong Pilipinas? Wala ako narinig ng nagsasalita eh. Sa tao sa daan. Makatarungan ba yan ng pera ng galing sa buwis na binabayad ng taong bayan ay ipamamahagi ng mga tataas na opisyal bilang Christmas gift nila sa isa't isa? Tama ba yon? At 1.6 million, 2 million na ngayon. Napagkasunduan natin, 2 million na ngayon. Next year kaya, payag ba kayo kung 3 million pamigay sa bawat senador? The year after that. Diba, tabay ni Irisi, hindi lang 2 million daw yan. Sabi ni Libisti, maali daw sa majority, sa minority. Iba pa yata, baka higit pa sa 2 million yan. Payag ba kayo kung 4 million, 5 million? When will this end? That is the question. So it's not only constitutional, it is also ethical and moral. Maliit lang naman daw 2 million. Lit na naman, munting ka naman 2 million. Huy, ilan sila? Ang dami nun. Kayo, tumigil kayo mga basher, tumigil kayo mga mga loyalista kayo na vlogger. Mag-aral muna kayo bago kayo chumeche diyan, no? Mag-imbestiga muna kayo bago niyo sabihin na di ba? Oh, eto, panoorin natin to si Libiste. Talagang tong mga to talagang panoorin natin si Libiste, paano siya pain na naman to. Nautaka na naman kayo ni Libiste. Gusto niya pala talaga ma-ethic complaint siya para ilitaw lahat. May dahilan siya ilitaw. Kasi nga naman, pag hindi mo siya inetext o kinasuhan, wala siyang dahilan para magalit eh. Baka isipin nila, ay, namumuliti ka lang si Libiste. Ay, kaya ganyan niya kasi gusto tumakbong senador yan. Gusto tumakbo na mataas sa posisyon yan. Why not? Eh, ano naman kung yun ang layunin ni Libiste, tumakbo siya senador? Anong pakialam mo? Kesa naman tumatakbong ng senador ngayon, display. Kagaya ng sa Blue Ribbon, display. Yan, pinatakbo nyo. Anong ginagawa niya sa Senate? Imbis na tapos na yung investigasyon kay Senator Rodante Marcoleta, pinalitan nilang lahat. Eh, yan ba yung pinapatakbo nyo sa Senate? Eto, kahit predictable siya, natatakbo siyang Senado sa 2028 kaya siya nag-iingay, okay. Mas maganda. At sa pag-iingay niya, tamang dahilan, sa pag-iingay niya ngayon, na ibubunyag niya yung mga dapat ibunyag. Ang tawag doon, alam nyo, transparency. Eh, ano naman kung tumakbo siya senador? Karapat dapat siya, deserve niya maging senador. Kung tutuusin ko, tatakbo siya. Eh, anya, kaya ganyan si Libiste, gusto maging senador, okay lang. Eh, kayo, yung iba dyan nakaupo, kumikilos ba? Tapos tatakbo na naman sa next year? Na mas mataas sa posisyon? May ginagawa ba kayo sa bayan? Na katulad ni Libiste? Sagot, kayo sumagot. Ito, bago tayo magpatuloy, syempre, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe at mag-like para mas marami pa kayong malaman ng mga bagot, sariwang balita at mga masustansya ng mga komento na katulad nito. At syempre, naniniwala ba kayo na ito si Libiste ay talagang genius at talagang pinapainan lang sila? Kasi sabi niya, di ba, January 1, tatahimik na siya. Di ba? Ay, talagang pain sa kanila. At least, nakita ng tao na kung sino may kasalanan. Ngayon, tanong, naniniwala ba kayo na talagang si Libiste ay talagang lahat ng kanyang kinikilos ay isa sa mga kaparaanan? At ito ay isang kilos na pang-genius? Lagay nyo nga kung naniniwala kayo na totoo lahat ng kanyang sinasabi. Anin ko kayo? Isa-isahin ko yan. Tuloy na natin ngayon. Gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Doon po siya nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento ay galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika?
Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanilang files na ito. And the fact na ayaw nila ba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman akong gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron naman pong parang babala ba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niyo rito? Wow, si Libiste palang gigipit sa DPWH, ha? Ang kakapal naman. Hindi ba DPWH nang gigipit sa taong bayan? Bakit? Nahingi ng resibo ang taong bayan. Ilabas nyo mga kopya. Bakit hanggang ngayon ayaw nyo? Ano? Alam ko na. Bakit? New Year ba? Kaya ayaw nyo ilabas? Ihintay ba natin ng pasokan sa January 3 o January 5 para masabing bagong taon bagong lalabas nyo o minamanipula na? Tanong ko lang. Congressman. Sir, mag-share ako sa iyo ng sikreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga Ito yung sinasabi mo talagang genius to. Ang malayo utak nila kay Libiste. Sinasadya ni Libiste ang bawat pangyayari. Nakaraan, di ba, sa CCTV. Sinadya niya talaga magpakuha doon para pag nilabas, supot sila. Ngayon, sige, ethics complain nyo si Libiste. Para, alam mo ito para sa akin ang hawak ni Libiste ngayon na ebidensya, tandaan nyo ako, nakita ko 50% pa lang nilalabas niya. More than 50 o 60% nilalabas niya. Anong sabi niya sa isang pahayag, sa isang radyo, sa isang TV? Wag nilang tanungin kung ano meron ako. Tanungin nila, sarili nila si Vince, kung ano meron sila. Yun ang ibig sabihin nun, ibabangga yun. Halimbawa, kung ito meron si Libiste, ito meron si Vince. Pagbabanggain yan, titignan ko magkaparehas. Pero si Libiste nauna na. Kung talagang peke itong si Libiste, ba't siya nauna? At kung talagang peke si Libiste, dapat inagapan nyo na. Di mo ba? sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech, pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session. Biro mo, binastos pa to, pinatayan ng mikropono. Grabe. Ganyan na ba ngayon? Yan ba transparency? Yan ba mga makatarungan? Yan ba mga dilawan? Kayo ba mga loyalista? Yan ba ang paraan nyo para pigilan ng isang tao nagsasabi ng totoo? Totoo man o peke ang sasabihin niya, mas maganda pakinggan nyo. Yan ang tunay na ethics. In less than 1 minute. Kaya mabuti po i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yun, pag in-ethics sila, siyempre, ando doon na yun eh. Kung sinasabi ko po kay Congressman Ridon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150 yung mga party list. Magkasama, ito sa background niya, makita mo, magkasama sila ni Duterte. Sasabihin, DDS sila. DDS si Libiste. Wow! Bakit si BBM? Dati magkasama rin sila dito ni Sara. Ibig sabihin, DDS si BBM. O ayaw nyo. Ayaw nyo tanggapin DDS si BBM. Na po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Ridon sa kanyang mga insertions, di umano, ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon, tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang
sugpuin ng corruption. Gusto lang nilang i-control Tama. ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman ito biniwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang po sa inyong tanong ay huwag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question. Wag kayo, yung mga nasa Facebook po, puro mga bayaran lang mga trolls yan. Wag po kayo papaapekto dyan. Pumokus tayo doon sa totoong investigasyon. Ang mga trolls ayaw nila pa-imbestiga kasi mabubuko amo nila eh. Mabubuko talaga. Mabubuko yan. Kaya nga kontrang-kontra sila kay Lebiste. Biruin mo, nagagalit sila kay Lebiste. Sa anong dahilan ba sila nagagalit? Tanungin mo, teka muna, ba't ka nagagalit kay Lebiste? Hindi sila makakasagot mo. Ng laman ng file. Pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin eh. Kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang init po ninyo, magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga nabigyan pa rin nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa pagkanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po napakabilis? Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses, kasi hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yung... Alam nila. Binastos nila si Libiste. Ganyan yung mga yan. Kung talagang para kayo sa taong bayan, tatanggapin nyo ang isang kabaro nyo. Tama man o mali ang sasabihin, pakikinggan nyo dahil yun ang tama. At tayo nasa malayang pananalita, pero hindi nyo ginawa. Post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually, sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session, pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media. Ito, sila dun dati sila magkasama ni Duterte, oh. Ngayon, ayaw na niya, no? Ibang klase rin tong mamang to, no? May 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file, at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba, ay OP parenthesis ES/SAP, close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging Office of subject the President. ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil sa DPWH. Isang example ng 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng corruption na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Yan po ay ang kabuuan natin. Ngayon, talagang kayo na humusga po. Kayo na po ang sumagot na ito talaga todo ng pananakip ang ginagawa nila. Huwag lang matuklasan yung amo nila na kasangkot dito, no? O yan, maraming salamat po sa inyo. Paalam sa inyong lahat.